So, ayan po. Hello and halo. Ayan. So, mag-update lang tayo sa aking mga succulent. So, alam nyo, tuwing umaga po, malamig. Tapos, pagdating ng 7 p.m., malamig. But, 7 a.m. malamig. After the 7 a.m., mainit na po. And pansin ko, yung mga succulent ko, nag-a-abnormal sila. Nag-a-abnormal. Nag-a-abnormal sila kasi, ano sila para bang, ang nangyayari, nagkakaroon sila ng rot system. Hindi ko alam kung bakit, pero mostly sa kanila, nagkaroon na po ng rot system. So, kagaya po nito, si Montrose White One, nagkaroon siya ng rot system, tapos pinutol ko lang siya and then inner dry ko na po siya. Tsaka ito, si Green Smile, ayan. Nag-rot na siya ng tuluyan. So, hindi ko alam kung ano bang problema ng mga succulent dito sa amin ngayon. So, eto, inner dry ko kasi siya dito. Kay Bonsel, ayan. Inerdry ko siya dyan, nakapatong lang siya. Tapos, ngayon ko lang nakita na nagkaganito na siya. So, ano kayang problema? Ayan. But, yung mga bago kong succulent is, well, okay naman po sila. So, they're just here in the, shaded area. And ito si variegated PVN, nagkaroon siya ng ganito. Ewan ko kung ano yan. Pwedeng chemical kasi nagpo-poison po ng halaman yung jowa ko. So, marami din kasing insects dito kay Chinese na bamboo. Napitin po siya ng insects actually at bahayin po siya ng langgam. I see some of it. Ayan. So, yan yung nakakainis kay Chinese bamboo. Bahayan sila ng mga insects. So, ayun, for my succulent, they were okay naman. Some of them got stem rot. I don't know why. And I'm thinking of the weather na lang kasi iba pa rin yung init. Malamig, pero iba pa rin yung init. Mas mainit pa rin po. And I think my succulent nag-a-adjust sila sa weather or naninibago sila. So, hindi nila siguro alam kung malamig ba o mainit ngayon. Ayan. And sabi ko nga, nag-iba po yung init ng panahon today. So, grabe po yung init ngayon. Actually, yung iba kong succulent, nasunog na naman sila. Pero dati pa naman nilang pwesto. So, nag-iba nga yung pwesto ng araw today. So, ayan. Okay naman sila yung iba. Buhay pa din. Ito po yung iba. Ayan. For Ma'am Imelda Camba, ayan, shout out sa'yo. And ito na po yung aking mga love roses. Ayan sila. So, yung dalawang malaki from Farmer's Succulent, ito po yung isa natira. So, nandyan lang siya. Then, waiting for them. Tapos, marami na silang dry leaves. So, nag-water na din ako dito last week pa. So, obserbahan ko pa kasi sila dahil maselan nga sila dito sa lowland and pakonti-konti lang po yung tubig ko. Tapos, cold water pa nga yung ginagamit ko sa kanila. So, other my succulent from the succulent valley, Benguet Valley. So, yung iba po nagdidilaw yung leaves sa ilalim which is normal na pag-a-adjust po dito sa lowland. Like this one, mga ganyan, hinahayaan ko lang po sila kasi hindi naman po sila mushy. So, I don't have to remove because they get water from the leaves. Ayan. Ito, kagaya po nito. So, ayaw pa rin niya matanggal. So, kung ganito po, at ayaw pong matanggal, ayan, nihila ko na. Pero ayaw matanggal because ibig sabihin po niyan, hindi ko pa siya tinatanggal kasi miinom pa rin siya ng water dyan. Ayan. Pero kung mushy po talaga, it's the time na kailangan na po siyang tanggalin. So, magiging ganito po kasi siya. Asan doon? Parang ganito.
Ayan, nagiging ganon. So, remove na din natin. At ihagis dito sa tabi. Charot. Ayan. So, for the Tinkerbell, matubig po sila. So, grabe po ang init dito sa amin. Actually, ano pa ako ganito kasi malamig kanina tapos nagre-repat ako ng mga bago kong gymno. Malamig, tapos ngayon mainit, from protect na din sa sun. And actually, nakahat pa ako kasi mainit po talaga. At masakit sa balat yung init kahit today is already, ayan, mag-ano na pala, magte-10 na pala. So, it's already 9:48 in the morning. Ayan. So, ayan naman sila. Okay naman sila. Si Robidona, still beautiful. Medyo nag-fade na yung kulay niya. And sila Kokoro, one of my, ayoko na sabihin, baka magtampo yung mga succulent. Ayan. And the blue opalina. Ang ganda po ng mga blue opalina. And for me, mabait po sila sa lowland. I still have the blue opalina on my rack. And then, ayan po sila. So, survivor pa rin naman sila. Nainit po talaga, grabe. Ayan. See? Amazing Grace. Nag-etiolate, nakalilim kasi to. And I had the missing you. Ayan. So, namutla na siya. Kasi, nagdilig na ako kasi dami niyang lower leaves. Lower dried leaves. Ayan. And ito yung mga ko. Isang cut, nagbigay na siya ng 8 babies. Si Purple Delight. Kasi growing season na po nila. And I put some of the fertilizer, the bunny poop, and nagdagdag po ako ng lupa. Tsaka, dun sa mga may propagation sa mga stem cuttings ko, kagaya nito, si Purple Delight. Lagyan ko po ng ng cultured soil. Tapos, dun ko po tinatapat para mas madali silang mag-ugat. Ayan. Ayan. Ayan, grabe, init. Sakit sa balat. Ayun. So, ayan po sila. And then, ito po yung aking cotton panda. Nalilito ko kay Snow Panda at Cotton Panda. So, si Cotton Panda, ayan. Ito po yung kinat ko dati. Nagkaroon siya ng isang pups. And then, ito po yung mga binili ko rin kay Succulent Valley, yung mga little ones na mga succulent. And, ayan, pag nagtatanim po ako, tapos mainit, tinatago ko po sila dito. Ayan, tinatago ko sila dyan. Para hindi sila masyado masunog. Kasi maliliit sila eh. Tapos ito si Makinoy, maninipis yung dahon niyan. And then, I have the Tito Buns and, sino ba to? Parang hindi naman siya si Darly Sunshine. Pero parang siya si Darly Sunshine. Anyway, we'll see. Ayan. So, ito pa yung isa kong pot na namaalam na sila pa konti-konti. But, I would peel up this one sooner kasi alam niyo na yan. Iparating na naman tayo. And then, the Gymnocalcium. So, ito, nag-fade na kulay nila kasi kulang na sila sa araw. Kasi nasa rack lang sila, nag-iiba yung shape nila. So, they have to fill up with sun ngayon. Ayan. So, iba dito mga hybrid gymno, tapos pure gymno, ganun siya. So, paarawan muna natin. Ayan, natutuyot na yung mga succulent ko dito. Pero, yung iba hinangin. So, inaayos ko pa ulit sila hinangin yung iba kong mga plants dito. So, ayan. Init. And then, I have here si Bianca and Opalina, yung nag-stem rat. Ayan na po siya, buhay na siya ulit. I think. Ayan. So, that's it for today. My update on my succulent. They're still beautiful. Yung iba nag-etiolate but still healthy. They look healthy pa rin.
and others were nag-a-abnormal. Mga siraulo po kasi yung mga succulent sa totoong buhay. Hindi mo maintindihan kung anong trip nila. Siguro ganun talaga. They adapt pa rin sa environment and medyo siraulo nga po talaga sila, I swear. So, I know some of you namumblema pa rin sa succulent. You just have to observe lang talaga sa kanila. And then, usually, observation nyo lang sila for a day, every 2 days. Then, maaano nyo din yan, makakapa nyo din sila. So, mag-ingat kayo sa pagtutubig kasi that's the common cause of their death. Ayan. So, when they have lower crunchy leaves, that's the time you need to water. And ingat sa pagtutubig. Tingnan nyo, i-check nyo yung mga soil nyo kung drainable. Kung drainable talaga, you should use more water. Kung hindi naman drainable, observe your soil mix and then konting water lang po and then wait ka na lang ng dried leaves sa lower part tsaka magtubig para mabuhay po sila. That's the effective way. Ayun. So that's it for today. Thank you for watching and see you in my next video. Kung nagustuhan niyo po ang aking vlog today, just hit like and please subscribe. And of course, huwag kalimutan mag-share din sa inyong mga friends and family. So thank you for watching and see you in my next video at Everything Nice at Which Succulent Love, your nurse Plantita saying God bless po. At lagi pong mag-ingat.